Itinulak ng matalik niyang kaibigan ng 20 taon ng lalaki sa bangin. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay. Ngunit sa kasamaang palad, nakasalubong niya si Mihara na sumisipsip ng dugo ng tao. Akala niya mamamatay na siya. Gayunpaman, hindi siya pinatay ni Mihara. Tinulungan pa siya nitong gumawa ng kuweba ng yelo para maprotektahan mula sa malamig na hangin. Labis na nalito ang lalaki kung bakit siya iniligtas si Mihara. Lumalabas sa ayaw lang ni Mihara na may istorbo. Kung tutusin, kung may naaksidente sa bundok, maraming tao ang pupunta rito para maghanap. At para maiwasan ang mga ganitong aksidente sa hinaharap, tiyak na pagbiminahin ng mga tao ang bundok na ito. Kaya, kumpara sa mga iyon, mas makabubuti para sa kanya na iligtas ang lalaking ito. Ngunit kapalit ito, kinuha ni Mihara ang kalahati ng pera ng lalaki. Naisip niya na ang paggamit ng maliit na halagang ito kapalit ng isang buhay ay isang magandang palitan. Naging mausisa ang lalaki kung para saan ang pera ng isang halimaw. Lumalabas sa mahilig si Mihara sa mga pagkain gawa ng tao. Kahit na kaya niyang magdakaw ng hindi nalalaman ng kahit sino. Sa katagalan, maaaring magsara ang tindahan. At kung patuloy niyang sasaktan ng mga tao, sa huli ay magkakaroon siya ng karma. Kaya, sa kasong ito, ang pagkuha ng kaunting benepisyo, ay hindi magkakaroon ng karma. Ito ay talagang hindi inaasahan ng lalaki. Malinaw na isang halimaw, ngunit napaka-emosyonal. Nang makita na maayos na ang kalagayan ng lalaki, sinabi ni Mihara sa kanya na basta makaligtas siya ngayong gabi, ibababa niya ito sa bundok bukas ng umaga. Kinabukasan, paggising ng lalaki, biglang nabutas ang kisame. Hindi inaasahan. Si Mihara ang dumating. Hindi nagtagal, naranasan ng lalaki ang pakiramdam ng pagkarga na parang prinsesa. Pagkatapos, binuhat ni Mihara ang lalaki pababa ng bundok. Habang nasa daan, pinalaan ni Mihara ang lalaki na huwag sabihin ang kanyang kwento sa kahit kanino. Kung hindi, kahit saan magtago ang lalaki, tiyak na papatayin niya ito. Kasabay nito, sa ibang lugar, nagpapanggap pa rin ang matalik na kaibigan na nag-uulat ng krimen. Ngunit sa kasamaang palad, dumating ang lalaki. Agad na natakot ang matalik na kaibigan. Sinabi ng lalaki sa pulis na siya ay itinulak ng kanyang matalik na kaibigan sa bangin. Sa huli, nalaman ng pulis ang dahilan. Ito ay dahil ang babaeng gusto ng matalik na kaibigan ay palihim na may gusto sa lalaki. Inggit na inggit siya, ngunit iniisip na gusto niyang matupad ang babae. Kaya sinabi niya ito sa lalaki. Pero hindi man lang kilala ng lalaki ang babae. At ang kanyang kawalan ng pakialam. Ang nagundyok sa matalik na kaibigan na patayin siya. Kung mamamatay lang ang lalaki, mas madali niyang mapapanligaw ang babaeng palihim niyang minamahal. At magtatagumpay. Kaya, niisip ito, agad niyang itinulak ang lalaki sa bangin. Dahil lang dito, muntik na siyang mapatay ng kanyang kaibigan mula pagkabata. Hindi makapaniwala ang lalaki. Siguro sa ibang salita, sa lahat ng oras na ito, ang lalaki lang ang nag-iisip na matalik silang magkaibigan. 10 taon nang lumipas. Ang lalaki ay mula sa isang inosenteng binata, ay naging isang karanasang lalaki. Akala niya hindi na niya makikita si Mihara. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Mihara habang nagbabakasyon sa paanan ng bundok ng Niebe ngayon. Nakita niya si Mihara. Hindi maiwasang mapangiti ang lalaki. Iniisip si Mihara na kanyang pinapangarap araw at gabi sa wakas ay lumitaw. Nilakasan niya ang loob na lumapit kay Mihara. Pagkatapos, kinausap niya ang sarili. Dati, nakilala ko ang isang babaeng nagpakilalang isang magandang babae. Hindi lang niya tinawag ang sarili niya na Mihara. Ngunit ginamit din niya ang kapangyarihan ng isang halimaw para iligtas ako. At dahil sa kanyang tulong, kaya ako nabubuhay ngayon. Nang marinig ito, nagalit si Mihara. Binalaan niya ang lalaki, na kung sasabihin niya sa iba, tiyak na papatayin niya ito. Mahinaw ang ipinaliwanag ng lalaki, na nakikipag-usap lang siya sa taong kasangkot. Totoo naman ang sinabi niya, pero galit pa rin si Mihara. Gayunpaman, kumpara dito, mas curious siya kung paano siya nakilala ng lalaki. Magandang mukha, maputi ang balat, syempre makikilala mo agad. Nang marinig ito, biglang nahiya si Mihara ng 2.5 segundo. At ang dahilan kung bakit nakilala ni Mihara ang lalaki, ay dahil ang mga halimaw ay hindi lamang umaasa sa hitsura para makilala. At kaya ring makilala ang bawat isa sa pamamagitan ng kanilang amoy. Dahil hindi nabayaran ng lalaki ang utang na loob kay Mihara noon. Gusto niya itong imbitahan sa kanyang bahay. Habang nasa daan, kinuwento ng lalaki ang mga paghihirap niya sa nakalipas na 10 taon. Nagtayo siya ng kumpanya nung nag-aaral pa lang siya sa kolehiyo. Ngunit dahil sa pagtataksil ng kanyang kasosyo, ang kumpanya ay nabili ng isang malaking kumpanya. At ang asawa niyang pinagkatiwalaan at pinakasalan ay nagtaksil. Napilitan siyang makipaghiwalay. Simula noon, wala na siyang mapagkatiwalaan. Kaya para makaiwas sa mga tao sa paligid niya, lumipat siya rito. Hindi niya inaasahan na makikita kanya rito. Kung ganoon, mahirap din pala ang buhay mo. Hindi ko sasamantalahin ng isang taong katulad mo. Maunawain ka pa rin yokai gaya ng dati. Kahit napilitan ng lalaki na magbitiw bilang direktor, ang perang kinita niya ay sapat na para hindi na siya mag-alala. Nang marinig ito, napanatag si Mihara. Gusto kong uminom ng masarap na alak. At gusto ko ring tikman ng isda sa dagat. Ihanda mo ang mga ito at ako ang makikinig sa iyo. Simula noon, araw-araw silang namimili ng pagkain sa supermarket. Ang lalaki ang nagluluto. Si Mihara naman ay kumakain lang. Siyempre, hindi mawawala ang masarap na alak. Kahit araw-araw na pinagsisilbihan ng lalaki si Mihara. Dahil sa presensya ni Mihara, naging mas masigla ang lalaki. Gayunpaman, niisip ni Mihara na sobra na ang natatanggap niyang biyaya.
Kaya napagdesisyonan niyang pagbigyan ng lalaki ng isang beses. Iyon ay ang kwarto. Pero agad itong tinanggihan ng lalaki. Dahil para na siyang patay ngayon. Kinabukasan, inisip ni Mihara na dumating na ang kanyang order. Pinakuha niya ito sa lalaki. Babantayan niya ang pancake. Pero pagbukas ng pinto, hindi inaasahan na pulis ang dumating. Lumalabas na misteryosong namatay ang dating asawa ng lalaki. At siya ang pangunahing suspect. Kasabay nito, hindi pa alam ni Mihara ang nangyayari sa labas. Malapit nang masunog ang pancake. Maya-maya may narinig na nagbukas ng pinto mula sa kabilang kwarto. Masayuki. Dapat malaman na kung makikita ng tao ang isang yokai, hindi ito maipapaliwanag. Mabuti na lang, sa sandaling yon, ginamit ni Mihara ang kanyang kapangyarihan para maging kuneho. Dahil dito, nakalusot siya. Pagkatapos, sinabi ng pulis ang dahilan ng pagpunta nila. Lumalabas sa pinatay ang dating asawa ng lalaki. Iniisip ng mga pulis na siya ang pangunahing suspect dahil nag-iwan ng sulat ang asawa na nag-aakusa sa kanya. Nakasulat doon na kung sakaling mamatay siya ng misteryoso. Siguradong ang lalaki ang may gawa. Sinabi ng lalaki na hindi niya nakita ang dating asawa pagkatapos nilang maghiwalay. Gayunpaman, para mawala ang hinala ng mga pulis, ipinaliwanag niya na 3 buwan na ang nakakaraan. Habang naghahanda siyang magmaneho papunta sa isang business trip, nilagyan ng asawa niya ng pampatulog ang iniinom niya. Mabuti na lang, may tumawag na kliyente sa kanya. Kaya bumalik siya sa kumpanya para kunin ang mga dokumento. Dahil dito, ang epekto ng gamot na dapat sana ay gumana habang nasa highway siya, ay gumana sa kumpanya. Kaya nakaligtas siya. Sa huli, nagpaimbestiga siya sa isang detective tungkol sa nangyari. Ang resulta, ng babae ang asawa niya. Inamin din ng asawa niya ang katotohanan. Ang dahilan ay gusto niyang pakasalan ng kabit niya pagkatapos niyang makuha ang mana. Gayunpaman, hindi nagsumbong sa pulis ang lalaki. Sa halip, mahinahon siyang pumayag na makipaghiwalay. Hinati pa niya ang kalahati ng kanyang ari-arian sa asawa. At itinago niya ang paghihiwalay nila sa mga kaibigan at pamilya para protektahan ang reputasyon ng asawa niya. Dapat sana ay hindi nag-iwan ng sulat ang asawa niya. Mabilis na nagpaliwanag ang mga pulis. Sa totoo lang, may isa pang bahagi ang sulat ng asawa niya. Hindi tinanggap ng asawa ang kabutihan ng lalaki. Kinilabutan pa nga ito. Pinaghihinalaan niya na ginawa lang ito ng lalaki para balang araw ay mapatay niya ito. Kapag pinatay siya balang araw, makakaiwas sa hinala ang lalaki. Dagdag pa rito, biglang namatay ang kaibigang nanloko sa lalaki. Kaya inisip ng asawa na ang lalaki ang may gawa nito. Pinagsama-sama niya ang lahat ng ito. Kaya nag-iwan siya ng sulat para protektahan ng sarili. Siyempre, hindi sapat ang isang sulat para makagawa ng conclusion. May isa pang ebidensya ang mga pulis. Nakasulat sa kamay ng asawa ang pangalan ng lalaki. At ilang sandali bago nangyari ang insidente, nakita ng mga pulis sa CCTV. Ang huling taong nakita ng asawa niya ay ang lalaki. Nang marinig ito, sinabi ng lalaki na hindi iyon ang asawa niya. Kamukha lang niya. Pero paano maniniwala ang pulis sa kasinungalingan niya? Agad siyang pinakiusapan na makipagtulungan sa investigasyon. Nakita ito ni Mihara at akmang babalik na sa bundok. Pero sa huli ay napagdesisyonan niyang hintayin ang pagbalik ng lalaki. Hindi alam kung gaano katagal. Sa wakas ay nakabalik na rin ang lalaki. Nang akmang sasalubungin siya ni Mihara. Sandali lang, parang nakita ng lalaki ang asawa niya. Mihara. Ginabi ka ata. Pagkatapos, sinisi pa rin ni Mihara ang lalaki. Kung nakikisalamuha lang sana ang lalaki sa mga kapitbahay niya, baka may makapagbigay ng alibay. Pagkasabi niya nito, sinabi ng lalaki na may isang taong makakapagpatunay. At iyon ay si Mihara. Dahil noong araw na pinatay ang asawa niya, nagkataong kumakain siya kasama si Mihara. Doon lang natauhan si Mihara. Kailangan lang niyang magpatotoo para mapatunayan ang pagiging inosente ng lalaki. Pero sinabi ng lalaki na hindi pwede. Paano naman maniniwala ang pulis sa sinasabi ng isang yokai? At lalong hindi may paliwanag ang kuha sa CCTV. Naguluhan si Mihara. Magkamukha ba talaga sila ng asawa ng lalaki? Kahit may pagkakaiba sila kapag magkatabi. Pero kung titingnan mula sa malayo, halos iisa lang sila. Lalong hindi maintindihan ni Mihara. Bakit gusto niyang pakasalan ng isang babaeng kamukha niya? Bakit? Siguro yung mukhang nakita ko nung natabunan ako ng niebe. Hindi ko talaga makalimutan. Yung puting figura na nakita ko bago ako mamatay. Kahit ilang beses akong pagtaksilan, hindi yun kumukupas. At yun lang ang hindi nagtaksil sa akin. Ipinaliwanag din ito kung bakit ang babae ang dating asawa niya. Kahit nasa harapan niya ang taong mahal niya, hindi siya ang nakikita nito. At ramdam na ramdam niya, na lagi siyang ikinukumpara ng lalaki sa iba. At alam din ng lalaki ang mga iniisip ng dating asawa niya. Kaya, sinisi niya ang sarili niya. Kaya kahit may iba ang dating asawa niya, hindi niya ito sinisisi. Pero sobra na yung balak pa siyang patayin. Medyo sumusobra na. At base sa sitwasyon ngayon, hindi makapagbigay ng alibay ang lalaki. At hindi rin niya maipaliwanag kung sino yung babaeng kasama niya. Kaya, hindi niya talaga malilinis ang pangalan niya. Sinisi ni Mihara ang sarili niya. Dahil hindi ako makapagpatotoo para sa iyo. Lalong lumalala ang sitwasyon mo.
Medyo malala ang sitwasyon. Pero buti na lang may oras pa ang lalaki. Bago siya mawala ng kalayaan. Hahanapin niya ang tunay na salarin. Pagkasabi nito, nagbihis ang lalaki. Wala na siyang ibang magagawa. Nang marinig ito, pinakiusapan ni Mihara na kumalma siya. Paano niya mahahanap ang salarin kung wala siyang clue? Pero mas mabuti na raw yun kaysa manatili siya doon. Kahit anong sigaw ni Mihara na maghintay. Wala pa ring balak huminto ang lalaki. Hindi ito matiis si Mihara. Sumunod na sandali, bigla siyang naganyong yukay at hamalan sa harap ng lalaki. Sabi ko maghintay ka. Ang isang taong parang Guys, naghahanap ba kayo ng betting site? Try nyo tong 1xBet. Dito guys, marami kayong pagpipilian na laro. Eto ang paborito ko guys, Swampland. Subukan natin tumaya ng 1k guys. Tingnan natin kung magkano panalo. Makikita nyo sa taas guys kung magkano na yung perang naipon nyo. Ayan, 5k, pwede na yan. Take winnings na kagad. Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano mag-register. Una, ilagay nyo lang dyan yung cellphone number nyo. Ayan. At pagkatapos, huwag nyo kakalimutan ilagay ang promo code na SanjiTV para sa 12,000 bonus. At dito naman sa deposit guys, pinutin nyo lang ang GCash at tapos ilagay nyo dito ang inyong GCash number. Ayan, ilagay nyo lang dyan guys. At dito naman sa baba, ang inyong GCash name. At dito, may nakalagay dyan sa taas kung magkano ang gusto nyong i-deposit. Mamili na lang kayo dyan guys. At pinutin nyo lang ang confirm. Ngayon guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-withdraw. Sobrang simple lang guys, pindutin nyo lang ulit ang GCash at ilagay nyo lang kung magkano ang gusto nyong i-withdraw. Yan guys, ilagay nyo lang dyan. At pagkatapos, sa baba naman ilagay nyo ang inyong GCash number. Yan. At pagkatapos guys, sa baba naman ang inyong GCash name. At i-click nyo lang ang confirm. At pagkatapos, okay na.